Hello guys, it's me Prince Rock uli. Update ko ulit kayo sa sa mga halaman ko, urban gardening. Tinanim ko sa sako. At nag-start ako magtanim December 7. Bali na mention ko na sa una kong vlog. At ngayon January 20 na. Kaya yun, update ko uli kayo. Mapapansin nyo uli, may mga harang na naman. Hinarangan ko uli ng mga sinampay, yung mga kamatis na nasisinagan ng araw kasi iba ang sinag ng araw ngayon. Sakit sa balat, mahapdi. Kaya yung mga kamatis sensitibo sila. Yung mga ampalay okay naman, kaya nila yung sinag ng araw. Itong mga kamatis sensitibo, nalalanta sila. Pag hinayaan ko lang na ma-expose sila sa sinag ng araw, lalo ngayong oras, ngayon, mag-aalas 10 na. Yun. Kaya hindi ko talaga hayaan na malanta sila. Sayang din yung mga araw na nag-effort tayo. Tapos mayroon pala akong yung shell ng itlog. Maganda daw to ilagay sa lupa ng tanim kasi daw pag malapit nang magbunga yung tanim, maganda daw to ilagay kasi calcium daw to itong balat ng itlog. Pag na-absorb daw to ng halaman, dadami yung bunga niya. Narinig ko yan sa sa marunong. Kaya wala namang masama siguro kung i-try natin. Wala namang wawawala. Kaya ilagay natin dito. Ito. Gusto ko nga marami kasi para malagyan ko lahat. Kaya ilan lang malalagyan ko nito. Ay, nalagyan ko na pala yung iba kanina. Kaya yung lalagyan ko, hindi ko pa nalagyan. Ito. Sige. Nakatulong daw yan para dumami ang bunga. Kaya yun. Tapos maya siguro, di ko alam, baka hapon na kasi mainit na para maglagay ng abono. Bali itong abono na ilalagay ko, triple 14 siya. Maganda sa bagong tanim at maganda rin kahit na namumunga na yung tanim mo. Na-sprayhan ko na rin kanina to kasi may nakita akong uod na kumakain ng dahon. Kahit expose yan sa araw, maghapon walang problema sa ampalayang mga kamatis lang na to iba ata yung variety ng kamatis na to, maselan sa araw kasi yung mga tinanim ko noon nung nagtatanim pa ako dun sa kabilang bakod, pwede pang magtanim. Kahit expose sa araw yung mga kamatis na tinanim ko, gustong gusto na. Pero itong mga to, iwan ko bakit ganito. Iba pati itsura eh. Yung tinanim ko dati hindi siya parang lumalago lang siya pero hindi siya umaakyat. Parang hindi siya humahaba ng ganito kahaba. Iba tong naitanim kong kamatis. Parang mas maselan siya dun sa kamatis na naitanim ko dati. Kaya ako na yung gumagawa ng way para hindi sila mapinsala. Sige guys, sa susunod na araw uli, kung may update ako sa inyo, iyan ko na lang. Sige guys, salamat. Hello guys, si Prince Rock uli. Nag-update. Bali, January 30 ngayon, 2025. Ito na po yung latest update ng tinanim kong bali itong huli kong tinanim sili at mga talong. Medyo malalaki na rin, malalago na. Tapos itong bandang harap na kamatis,
Ang ganda ng tubo niya. Tapos namumulaklak na rin, oh. Tapos tong ampalaya, ang ganda na ng gapang sa taas pag gapang niya, oh. Kasi nung isang araw, inabunuhan ko siya, inabunuhan o fertilizer. 340 lang ilalagay ko. Tapos kung mapapansin nyo, may mga ano siya puti-puti. Yan yung dinurog ko na eggshell. Kasi daw nakakatulong daw to sa pagpaparami ng bunga. Maiwasan ang pagkabulok ng bunga pag namunga na. Pero sabi nila, ang pinakadabis daw ng paglagay yung bagong tanim daw. Kasi parang late na raw pag pero kahit namumunga na, kung sabihin na natin late, i-try lang. I-try lang natin ilagay, malay natin makatulong. Matagal pa naman tong magbunga talaga. Matagal pang buhay ng kamatis na to. Tapos yun, yun, namunga na. Nilagyan ko ng balot na yung plastic ng yelo. Kasi just in case may mga fruit fly na sumisira ng bunga. Yung parang malilit na bubuyog, kung alam nyo yun. Tinutusok nila yung bunga para itlogan. Tapos yun yung kumakain ng bunga, nabubulok ang bunga pag ganun. Tapos ng mga kamatis ko, bihira ko siya diligan, kasi ang kamatis daw pag araw-araw mo diligan, lalo sa gabi, mabubulok yung tawag dito, yung trunk ng ng yung puno, mabubulok yung dito niya sa may yan. Ito parang na rin, pero buti na lang tinigilan ko ng tinigilan kong diligan araw-araw. Kasi hindi rin maganda yon. Dapat yung kamatis pag dinidiligan, pag medyo basa pa yung lupa, wag mo munang diligan kung pwede lang. Kasi baka mabulok, lalo pag diniligan mo ng gabi. Raw yun? Prone daw yun para mabulok yung yung puno mismo ng kamatis. Maselan kasi yung kamatis. Namumulaklak na. Meron na nga akong meron na nga kamatis akong nabulok yung niya, puno niya, yung trunks niya. Ito. Sayang naman. Gawin ko na lang siyang pataba. Kung may tatanim ako dyan sa pinagmulan niya, nagiging pataba na siya. Pero marami pa namang tira. Kaya hindi ko siya diniligan na, kasi hindi rin maganda pagbasa pa yung lupa. Kung saan mo tinanim yung kamatis, kung pwede lang huwag munang diligan. Lalo't namumunga na siya. Itong naman, ang palay, walang kaso kahit araw-arawin mo siyang diligan, mas gusto niya. Kasi yun yung gusto ng ampalaya, yung laging basa. Yung niya, yung lupa. Ito. Ganda tignan. May may mga na rito. Nakikita ako anong tawag dito, mga paru-paro. Sila yung nagdadala ng sila yung nangingitlog para magkaroon ng uod. Sila yung mga uod na yun yung mga kumakain ng dahon. Nag-spray na nga ako nung nakarang araw kaya ang gaganda ng nila. Dahon. Ang ginamit ko na lanate para yan yung takot ng mga insekto, mga peste. Kasi pag 7 ang lang nun, aphids at mga langgam. Pero pag lanate talaga, kahit anong peste, tepok. Bali ang gamit ko guys, 7. Ito yung para sa langgam at mga sucking insects na tulad ng aphids, na ganun.
yung mga kuto na ano, sumisip-sip ng ano ng halaman, mga dahon-dahon, kaya hindi lumalago. Ito tapos yung mas matinding mas matindi kong gamit, yung talagang diba, pag malalala na yung pinsala, ito yung gamit ko, Laneige. Ayun tamaan natin lahat. Para sure na habang itlog pa lang yung mga initlog ng mga paru-paro na nakita natin kanina, nakaabang na tong gamot na kumapit sa dahon ng halaman. Yan. Walang istorbo sa paglago ng halaman pag nami-maintain natin ang pag-spray tulad din ginagawa ko. Kasi itong ampalaya, diliit pa ng trunks niya. Kasi minsan pag umaabot ko ng ito, ang diliit pa ng trunks na pero malalago na Pero pag lumapad yan, tulad, minsan may mga ganito kalapad na tulad yan, paano ba? May mga ganito kalapad. Ito mga ganito kalapad na trunks ng pag talagang malago yung ampalaya, may ganito kalapad na trunk. Kung napalago mo talagang ampalaya, malamang pag ganun nakalapad yung puno ng ampalaya, ay sa taas super lago na at maraming bunga. Yun ang gusto kong mangyari. Kaya para maging ganun, dahil ang pinagmumulan ng pagkain ng halaman itong dahon gawa ng araw, pag naarawan, photosynthesis ang tawag, doon siya nagki-create ng pagkain. Pag malago ang dahon, mas malaki yung production ng pagkain niya, pagkain ng halaman mismo. Kaya mas maganda yung niya, production din niya ng bunga, kasi healthy siya ganun yun, para ma-maintain yung magandang dahon, magandang production ng pagkain niya. Dapat walang gagambala sa mga dahon, mga peste, kaya ma-maintain nating mag-spray lagi ng gamot. Yun lang. Salamat sa panunood, at sa susunod na araw update ko kayo uli. Bye bye.